Guys, to this video magpapakain tayo ng hito. So welcome to my channel, my solo adventures vlog. So ilang araw hindi tayo nakapag-upload due to loaded schedules to, pero may tayong ginagawang mga hindi naman inaasahan at hindi naman daw importante, alam mo naman ito lang. So papakita ko sa inyo kung paano gaano ka-excited ang ating mga hito kapag tayo ay nagpapakain. So I will show you guys, mahirap talaga kapag wala kang taga-video. So ikaw yung hahawak, ikaw yung bibitaw. Kaya ito, I will show you how to. So ipapakita ko sa inyo. Ayan guys. So, hindi pa siya masyadong ito. Pero ditong side, dito, papakita ko. So, ayan, kung nakikita niyo siya, ayan, na-excite ganyan sila guys. So, kita niyo ako, hindi ko makita kasi na. Ayan siya. Doon. Ayan. So, na-excite sila kapag mayroon. So, ayan guys. So, papakita ko sa inyo. Na-excite sila. Ganyan sila ka-excited kapag pinapakain. So, mga 1 month and 1 week na sila ngayon. So, ito yung isa, yung kabila. Hindi mo yung makikita kasi fingerlings pa sila. So, dito wala tayong eggs. Yun yung ating eggs. Tapos, ito try natin na ipakain yung konting. Magbibigay tayo ng konting feeds. Kunti lang yung pinabili kahapon kasi nga tomorrow kukuha kami ng ating bituka ng manok. So siguro kasya pa naman siya until tomorrow. So I will show you how you prepare this. So ayan siya guys. Hope nakikita nyo. Yan. Nandun siya. Ayan siya guys. So yan. Wala ako nang dalang tinapay. So, papakita ko sa inyo kung gaano din sila ka-excite kapag mayroon silang tinapay. So, kapag umabot na siya ng 1 month, more than 1 month, medyo magastos na yan guys sa ating feeds. Hindi nakakayanin yung support na ng feeds. So, mapapamahal tayo kapag wala tayong mga bituka, wala tayong mga alternative na ibibigay natin sa kanila. Kailangan mayroon tayong mga ibibigay na ibang. So ayun nyo guys, so they are so excited. Kailangan mayroon tayong ibibigay na ibang mga pagkain sa kanila para at least mas mabusog sila. Kasi yung ganitong edad, matakaw na yan sila guys sa pagkain. Ayan. So kung ibibase lang natin sila sa mga feeds, hindi na sila mabubusog at saka magastos na. Kaya kailangan meron tayong mga ibang alternative na pagpapakain. So dito sa amin tinry natin yung kukol. So we use it like kukol yan sa farm. Yan, sisiguraduhin niyo guys, sisiguraduhin na ninyo na hindi siya na poison o wala siyang chemicals, kasi once na malagyan siya ng chemicals, sigurado uubusin nyo to. Make sure lang na walang chemicals. So yung kukol na kukunin niyo, maganda yan kasi fresh na. Gusto ng mga isda yan, maganda yan. At saka kung wala, at saka mas maganda pa yung japa, yung mga maliliit na isda, itutukoy na ninyo. So ako kahapon, last Friday pala, nag-order na ako ng bituka, pero syempre kailangan natin maghintay kasi 1 by 1 marami kasing kumukuha ng mga bituka guys. Sa akin nga 40 kilos lang, sa akin yung pinakamaliit. So yung iba 150, sa isang tao 100-150. So first time kong kumuha kasi pag pumunta ka doon sa poultry, medyo may bunot-bunot dyan, hindi siya agad-agad pag nagkuha ka. So kapag doon ka kumuha, medyo mura, pero kapag sa market magkukuha ka, kahit sobrang mahal sa 110, so doon mura lang siya talaga. Kaya pag gusto nyong kumuha, punta kayo sa mga poultry, malalaking poultry cows, mga poultry chicken, para at least mapamura kayo. Bituka kasi guys, yun yung serve na pagkain nila.
So mas yun ang kakainin nila, kikit-kitin nila. Mas matagal nilang kakainin yun. Mas matagal nilang makonsumo. Kaysa sa feeds. Ang feeds ang kain lang nila, hindi na yan makakasupport. So maraming paraan ng pagpapakain ng ating mga hito. Kahit yung mga manok guys, pagpatay ng manok, but make sure na wala siyang sakit, pwede yan. Mga isda na kailangan tiktikin mo. So mag-order din tayo ng Jaco, isang panyera by last week. Maumpisan lang natin na makuha yung ating bituka doon. So pipakita ko rin sa inyo kung anong kaibahan ng pagkain nila. So ito guys, yung finisher na siya. Yan, finisher na to siya guys, yung ating ginagamit kasi malalaki na sila. Yan, mga fingerlings pa lang, pero hoping no makabawi tayo dyan. Kasi 12 days na siya, mahina yung kanyang paglaki, pero try lang natin within 1 month lang kasi may mga tsaga lang guys, no? Sa yung mga OFW dyan, kailangan mag-isip na kayo ng mga source of income ninyo pag uwi ng Pilipinas kasi very expensive. Lahat labas lang ng labas ng pera nyo, no return. So kapag meron kayong naisip na negosyo, yun at least kahit pa paano, meron kayong maasahan, may return of investment, no? Return of investment talaga kayo. Ito kasi medyo magasto siya, tapos 3 months harvest, but okay na rin to. Marami na rin nag-aano dito kasi marami na rin nagsubok ito. Said okay na, okay naman yung ano nila, tiyagaan lang at kailangan mo lang talaga to support yung kanilang pagkain kasi nga magastos na siya guys. Totoo yan, sobrang gastos na kapag nag-abot na sila ng more than a month, no? Diyan ka talaga gagastos ng malaki. Kapag hindi mo naman kasi gagastusan sila, syempre ay nakadepende kasi guys, nakadepende so ngayon, kung basta ka lang dyan nagbuhay at saka hindi mo masustain, no? Hindi mo masustain yung kanyang needs ng ating hito, hindi mo siya mabigyan ng ganang process ng pagkain, hindi mo siya alagaan ng mabuti. Because guys, kailangan mo rin yan, kailangan makalakang sa ng fresh water. So hindi lang basta na isa pagbuhi mo, paglagay mo dyan, yan na. Hindi, kailangan mo linisin din yan, no? Kasi meron pang size yan sa sige. Kaya alam ko dito nakakaalam sa akin, lalo na matagal sa pagiging, pero sa akin kasi experience ko, si Uncle kasi nagmamanage nito at si Uncle kasi matagal siyang trabaho sa ituan, kaya mas may alam siya, no? Kumbaga experience is the best teacher, no? Is the best knowledge. Kasi ngayon iba talaga yung knowledge na na-experience mo, nag-hands-on ka kaysa sa nag-aaral ka. Although mas maganda rin yung may pinag-aaral, nag-aaral ka kasi mas marami kang knowledge, pero minsan kasi may knowledge ka pero hindi mo siya na-hands-on, unlike sa talagang hands-on mo siya na ikaw yung lakad, ikaw yung nagpapakain. Yun yun. So yung bahay ko, hindi yan, ayun yung bahay ko, color, ay hindi siya masyado makita guys. Ay ito yung bahay ko, nan yellow pin siya. So yung kwarto ko dyan sa taas pa, pero hindi pa siya wishing kasi ito yung inuna ko guys, yung source of income, hindi yung madali na mapapagawa ng pera pero always remember na ang bahay sa 10 investment. Unahin natin yung source of income na makakatulong sa atin to survive. Paano natin mapalago na hindi tayo tutungangan. Kasi yan, naisip ko na kasi yan guys, no? Nagagastos na ako ng malaki dyan, but there's no reward. So ayan guys, balik tayo sa ating ituan. Ayan, long process siya, tiyagaan, no? Kung masilan ka, I don't think so kung para sa'yo to ang paghihito. Kasi ano siya guys, madali lang siyang alagaan pero malang sasama, lalo na naglalagay ka ng mga Jaco, no? Ang
pag negosyo guys is dapat hilig at alam mo. Hindi lang na magnenegosyo ka dahil uso. So, wag kang sumabay lang sa agos. Dapat gusto mong gawin, gusto mo to, ganito, ganyan. Hindi yung basta lang. Okay? Yan guys, napakita ko na sa inyo yung mga mas future ko pa to. Pag nalagyan na yan yun, mas papakita ko pa sa inyo kung paano maglagay ng mga pagkain na mas nai-excite sila. So, thank you so much for watching. Please subscribe my YouTube channel. Shoutout na lang sa iba. Thank you sa aking mga subscriber, followers ko. Thank you so much. Bye! Bye-bye!